Hindi ba dapat hanapin natin siya? Paano kung may nangyari talaga sa kanya? Nag-aalalang sabi ni Anhai. Hindi naman. Hindi na kailangang mag-alala, Ani. Ang sabi ni Hyun. Tama siya. Iyon ang isang bagay na hinding-hindi mangyayari. Ang sabi naman ni Hairem. Pero, hindi ako pwedeng umupo na lang ng ganito. Hahanapin ko siya. Kahit na nasa akin. Hindi na naituloy ni Anhai ang kanyang sinasabi nang may magsalita sa likod niya. Oh, hey sa inyong lahat. Kumakaway na sabi ni Sojun. Napatingin naman sila dito. Anong ginagawa niyong lahat dito? Tanong ni Sojun. Saan ka ba nanggaling? Lee Sojun. Sigaw ni Anhai. 10 minuto ang nakaraan. Sinabi ng system na na-clear na ang scenario quest. Ibinibigay na ang gantimpala. Nagmulat ng mata si Sojun. Hindi ito makapaniwala. Maligayang pagbabalik. Ang sabi ni 23. Nasaan ako? Tanong ni Sojun. Sa tutorial tower guest room. Sagot nito. Napapaisip si Sojun. Ang tutorial tower. Ibig sabihin, naging matagumpay ang planong pagtakas. Ang sabi ni Sojun. Planong pagtakas. Tanong ni 23. Wala iyon. Sagot ni Sojun. Ang pagtakas ni Erzsébet sa kagubatan ay na-clear ang quest, at hinayaan siyang makabalik. Ito ay medyo isang sugal. Ngunit natutuwa siyang naging maayos ito. Bukod doon, 23. Mayroon bang ibang gantimpala sa scenario quest bukod sa puntos? Tanong ni Sojun. Wala. Walang ganyan. Sagot ni 23. Talaga. Muling tanong ni Sojun. Talaga. Muling sagot ni 23. Sa isip ni Sojun. Kung gayon, ano ito? Habang hawak ang isang blankong tiket. Wala siyang ideya kung anong uri ng gantimpala ito. O kung paano ito gamitin. Kahit si 23 ay hindi ito alam, maaaring ito ay isang uri ng pagkakamali. At hindi lang iyon. Kakaiba ang estado ng kanyang sibat. Nagsabi si 23 na ang scenario quest ay hindi nakatakda sa realidad. Ngunit ito ay sira pa rin. Hindi ba ito isang virtual reality? Hindi lang siya walang ideya kung ano ang gantimpala na ito. Masyadong maraming bagay ang bumabagabag sa kanya. Napabuntong hininga si Sojun. Paano naman ang mga puntos ko? Nadagdagan ito ng 10 beses. Tama ba? Tanong ni Sojun. Oo. Sagot ni 23. Kung gayon ay buksan mo ang point store. Mangyaring paliitin ito sa lahat ng higit sa 5,000 puntos at mas mababa sa 20,000 puntos. Utos ni Sojun. Wow! Mukhang kamangha-mangha ngayon. Ang sabi ni 23. Ang paghahanda para sa kanyang orihinal na layunin. Ang labanan sa boss ay uunahin. Ngayong nakaayos na silang lahat. Tiyak na may mga nakakatoksong elixir. Bibili na lang sana siya ng elixir at escape ticket. Kung hindi niya na kailangang harapin ang boss. Ngunit para sa labanan, kailangan niyang piliin. Okay, bibili muna ako nito. Sabi ni Sojun. Napanganga si Hairem at Alex. At hindi agad makapagsalita. Baliw ka ba? Isang sandata yan. Ang sabi ni Hairem. Nakangiting hawak ni Sojun ang kanyang sibat at sinabing. Ito ay isang sandata na tinatawag na Gaydirg. Ito ay isang maalamat na sandata ng Irish methodology. Narinig mo na ba ito? Tanong ni Sojun. Maalamat na sandata. Kung gayon ay napakamahal nito. Magkano ang ginamit mo dyan? Tanong ni Hairem. 10,000 puntos. Sagot ni Sojun. At napahawak na lang sa kanyang noo si Hairem. Sojun. Hindi ba hindi natin pwedeng dalhin ang anumang armas na binili natin dito sa labas ng mundo? Sabi ni Anhai. Tama ka. Sabi naman ni Sojun. Kung gayon, bakit mo binili iyan? Tanong ni Anhai. Ang sibat na ginagamit ko ay napunta sa isang estado na hindi ko na magagamit. At hindi ko maklear ang boss kung wala ito. Sagot ni Sojun. Mayroon ka ng impormasyon tungkol sa boss? Tanong ni Alex. Hindi detalyado. Ngunit binigyan ako ni Lady Sofia ng magaspang na balangkas tungkol dito. Kaya naisip ko na kailangan ko ito ng higit batay sa impormasyong iyon. Sagot ni Sojun. Kahit ganon, may nabili ka na dito mo lang magagamit. Sayang naman di ba? Ang sabi ni Hyun. Oo nga. Sabi mo nakagawa ka ng 20,000 puntos. Sigurado ako na ang isang elixir sa parehong hanay ng presyo gaya ng sibat na iyan ay mabibili sa bilyon-bilyong won sa labas.
Ang sabi naman ni Hairem. Sa isip ni Sojun. Ay tiyak. Siguradong nakakabaliw ang magsunog ng bilyon-bilyon para sa isang sandata na gagamitin lang niya saglit sa tore. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang dahilan kung bakit siya napunta sa tore na ito. Naniniwala ako na ang pagbili nito ay isang kinakailangang pamumuhunan. Ang sabi ni Sojun sa mga ito. Tiket pagpunta sa ikalimang palapag. Hindi ako makapaniwala na ang kondisyon para makapasok sa ikalimang palapag ay hanapin ang entrance ticket sa Point Store. Sabi ni Hairem. Tuluyan na tayong mananatili dito kung hindi sinabi sa atin ni Mr. Alex. Sabi naman ni Hyun. Bago iyan. Bukod kay Lee Sojun. May balak ba kayong lahat na umakyat sa ikalimang palapag? Tanong ni Alex sa mga ito. Para malaman nyo, kahit si Master ay nabigo sa ikalimang palapag. Hindi lang iyon. Wala sa inyo ang may sapat na puntos para makabili ng tiket sa pagtakas. Baka mamatay kayo talaga kung aakyat kayo ng ganyan. May balak pa ba kayong lahat pumunta? Dagdag na sabi ni Alex. Nagtinginan ng apat, at sabay-sabay na humarap at ngumiti kay Mr. Alex. Natigilan naman si Mr. Alex. Alam ko na, iyan ang ipinunta ninyong lahat. Ang sabi ni Mr. Alex. Anong kakaibang guild? Tulad ng guildmaster ng mga ito. Dagdag na sabi nito. Nakapasok ka na sa Tutorial Tower ikalimang palapag ang Throne Room. Tutorial Quest. Lupigin ang Throne Room. Ang sabi ng system. Anong meron sa napakalaking pinto na ito? Pareho para sa mga estatwa. Hindi naman sila biglang gagalaw diba? Tanong ni Daeho. Mabilis kang mahuli. Siguradong gagawin nila. Sagot ni Sojun. Ano? Seryoso? Hindi makapaniwalang muling tanong ni Daeho. Pero ayon kay Lady Sophia, hindi nila tayo susundan sa kabila ng pinto. Kaya hindi natin sila kailangang talunin. Sagot ni Sojun. Ang problema ay ang pagbubukas ng pintong iyan. Paano nakapasok si Lady Sophia? Sabi ni Hyun. May malupit na lakas, sabi ni Sojun. Sa bagay na ito, tanong ni Hyun. May plano ako. Kaya makinig kayong mabuti. Una. Isang tao ang magsisilbing pain at lalapit sa pinto. At kapag ang mga estatwa ay nagsimulang gumalaw, sila ay autres. Gagamitin ng iba ang pagkakataong iyon para buksan ang pinto. Teka, hindi ba masyadong delikado ang pagiging pain? Tanong ni Anhai. Ayos lang. Gagawin ko. Sagot ni Sojun. Ano? Bakit sa tingin mo kaya mo? Nag-aalalang tanong ni Anhai. Ha? Iyon ay. Sa isip ni Sojun ay dahil siya ang may pinakamaraming karanasan. Pero iba ang sinabi niya. Dahil ako ang may pinakamabilis na reflexes dito. Sagot ni Sojun. Sojun, sa tingin ko sinusubukan mong balikatin ang lahat ng mga mapanganib na gawain ng mag-isa. Huwag mong gawin yan. Ang sabi ni Anhai. Anhai. Pero dapat si Daeho-hyung ang magbubukas ng pinto dahil malakas siya. At mas mabuti para sa akin na maging pain dahil mayroon akong pinakamabilis na reflexes. Huwag kang masyadong mag-alala. Ang sabi ni Sojun. Sa isip ni Sojun ay sinasabi niya ito. Pero ayaw din niyang matuhog siya ng espadang iyon. Lapitan natin ito ng mabuti. Utos ni Sojun. Kaya naglakad na sila papunta sa pinto. Hinawakan ito ni Sojun. At napatingin sa kanya ang estatwa. Heto na. Lahat kayo. Ngayon na. Daeho-hyung, pumunta ka sa unahan. Sigaw ni Sojun. Pero natigilan si Sojun at nagtaka. Anong? Nagtatakang sabi ni Hairem. Maging sina Anhai at Hyun ay nagtataka din. Anong? Nangyayari? Si Seila at Master ay nasa ikalimang magic class na. Yumuko kay Sojun ang estatwa. Anong nangyayari? Bakit hindi sila gumagalaw? Tanong ni Daeho. Hindi ako sigurado. Sabi ni Lady Sophia. Aatake sila kapag hinawakan mo ang pinto. Sagot ni Sojun. Ngunit sa halip na umatake, ay parang nagbibigay sila ng respeto sa isang hari. Sabi ni Hyun. Sa isip ni Sojun ay nagbibigay ng respeto sa isang hari. Habang ang dalawa naman ni Daeho at Hyun ay nag-uusap sa likod niya. Dapat sigurong subukan nating buksan ito. Tanong ni Hyun. Sige. Sagot ni Daeho. Isang hari. Aniya ni Sojun sa sarili. At naalala niya ang Reyna. Ang pag-aakala nito na siya ang hari. Dahil sa suot niyang singsing. Ang singsing ng hari. Imposible. Sila din.
Hindi makapaniwalang sabi ni Sojun. Nagulat siya nang makita ang apat na hirap at pilit itinutulak ang pinto. Ang bagay na ito ay hindi man lang gumagalaw kahit isang pulgada. Ang sabi ni Daeho, imposible. Hindi sapat ang pagsasama-sama naming apat para buksan ito. Paano ito nabuksan ni Lady Sofia ng buong lakas? Ang sabi ni Hyun. Kayong lahat, tumabi kayo saglit. Utos ni Sojun. Ha? Gusto mong subukan ito? Tanong ni Hyun. Oo, sagot ni Sojun. Di ba delikado? Gagalaw yung mga estatwa kapag hinawakan mo yung pinto. Pidgel ni Daeho kay Sojun. Kaya gusto kong subukan ang isang bagay. Sabi naman ni Sojun. At lumapit ito sa pinto at hinawakan. Tumingin ang estatwa dito. Sabi ko na nga ba? Tumutugon sila sayo. Sabi ni Hyun. Sa isip ni Sojun ay, napagkakamala ng mga ito na siya ang hari nila. Kung ganoon, isa lang ang dapat niyang gawin. Hinawakan ng estatwa ang pintuan. At itinulak ito. Hindi makapaniwalang nakatingin si Hyun at Daeho. Kayong lahat, pasok na tayo sa loob. Ang sabi ni Sojun. At sabay-sabay silang lima na pumasok dito. Wow! Napakalaki nito. Manghang sabi ni Eunhae. At may nakita silang nakaupo sa trono. Sojun. Ang isang yun. Sabi ni Daeho. Oo, malamang ay tama ka. Sabi ni Sojun. Ang chief guard ay ang amo sa palapag na kulungan. Ang gardener para sa hardin. At ang reyna para sa palasyo ng reyna. Mula sa pattern na ito. Ang bagay na nakaupo sa trono doon ay ang hari ng kastilyong ito. Pati na ang boss, nakatingin ito sa kanila. Nagulat si Daeho. Heto na, huwag niyong harapin. Iwasan ito, sigaw ni Sojun. Tukoy nito sa pag-ataking ginawa sa kanila. Asido, gulat na sabi ni Eunhae. Heto na naman, ang sunod na pag-atake. Sigaw ni Hairem. At itinaas ng hari ang kamay nito. Sabay atake sa kanila. Tumago kayo sa likod ng mga haligi. Utos ni Sojun habang tumatakbo. Nakatago sina Daeho at Sojun. Sa paligid nila ay puno ng apoy. Paano ito gumagamit ng napakarami at malawak na sakop ng orasyon? Ang sabi ni Hyun. Hindi pa ako nakakita ng sino mang gumamit ng mahika sa ganoong kaikling pagitan. Sabi naman ni Hairem. Anong gagawin natin? Kalimutang talunin ito. Hindi man lang tayo makalapit. Sabi ni Daeho kay Sojun. Manatili ka dito, Daeho Hyung. Sabi ni Sojun. Ha! Nagtatakang sabi ni Daeho. At nagulat siya nang mabilis na tumakbo si Sojun. Sojun. Sigaw ni Daeho. Habang ang hari naman ay naghahanda na muling umatake. Matapang na humarap dito si Sojun. Lee Sojun. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Eunhae. Umatake na ang kalaban. Mag-ingat ka. Muling sigaw ni Eunhae. Nipatikip sina Hairem sa lakas ng atake. Napuno ng alikabok ang paligid. Sojun. Tawag ng mga ito. Habang ang kalaban naman ay nakaupo pa din sa trono. Unti-unting nawawala ang alikabok. At labis na nagulat ang kalaban. Dahil nakatayo sa gitna si Sojun. Ayos lang ako. Sigaw nito. Anong? Ikaw. Hindi makapaniwalang sabi ni Hairem. Paano mo nagawa iyan? Sabi ni Hyun. Ito ay salamat sa aking gamit. Sabi ni Sojun. Ang Gaydirg. Isang maalamat na sandata ng Celtic mitolohiya. Ito ay isang sibat na ang bayaning Diarmuid ng kabalyero ng Fianna. Natanggap mula sa kanyang ama-amahan na si Angus, isang druid. At ang pulang sibat na ito ay may kakayahang magpawalang bisa ng mahika. Akala ko hindi ito gagana kahit isang segundo doon. Baka hindi ko ito mablock kung kasing lakas ng mga atake ni CLA. Ngunit ang mga pag-atake nito ay hindi eksaktong malakas. Nagpapaputok lang ito ng mga pag-atake sa napakaikling pagitan. Sa palagay ko hindi ako nag-invest ng 10,000 puntos dito para sa wala. Aniya ni Sojun sa sarili. Humanda ka na, Daeho Hyung. Sisimulan ko ng linisin ang daan. At Hyun protektahan mo si Eunhae at Hairamsi. Para sa inyong dalawa, aasa ako sa inyo na suportahan kami ayon sa kinakailangan ng sitwasyon. Tapusin na natin ito.